Ano lang babantayan? Pag meron kayong nakita na may mga parang butlig-butlig, di ba? O meron kayong close contact, di check lang natin, konting iwas tayo. Baka lang mahawa. So, ganito yung itsura ng monkeypox. Typical para siyang chickenpox Actually, hawig na hawig siya. So, para siyang bulutong. So, pakita mo, Doc Lisa. So, pag tinamaan ka nito, pag lumabas yung rashes, 1 to 2 days, parang pimples lang siya. Nagbabump lang siya. Pero mahalata mo na iba siya pagdating ng mga day 5, day 6. Ayan, nagbubutlig na siya. Blister na siya. Yan, maraming blister sa kamay, sa katawan. Meron din sa private part ng lalaki at babae. So, pagka-blister, after 1 to 2 weeks, parang chickenpox, nagiging scab na, tumitigas na siya. Ang dapat lang malaman dito, hindi lahat ng tao na may monkeypox ay may sintomas. So, possible, meron kang nakilala, meron kang partner, meron kang sexual partner, hindi mo alam, pwedeng infected pala siya. So, hindi lahat may sintomas. So, pwedeng walang rash, pwedeng walang lagnat, merong ganoon. At isa pa pala pinag-iingat natin, yung mga may edad at mahina katawan. So, pag may edad, mahina katawan, sila lang mas delikado dito. Pero basically, hindi naman siya ganun ka-serious. Okay? So, first 5 days, bukod sa mga rashes, may lagnat, may headache. Ang kakaiba sa monkeypox ay marami siyang kulani. Marami siyang kulani. Ang chickenpox, walang kulani. So, pag ginapa mo, may kulani dito sa leeg, o sa kilikili, medyo iba siya. Tsaka may exposure ka. May exposure. So, yan ang kakaiba. So, ito yung mga symptoms. Pwede natin pakita ulit, Doc Lisa. Pasensya na. So, may lagnat. Hindi lahat nagkakaroon, Pero usually, pag yung full-blown case yan, may kulani, may sugat sa bibig, tapos yung rashes, hindi lang sa katawan, sa kamay, pati sa private part, tulad na sinabi ko. 90+% gumagaling. Meron lang a few, siguro very rare lang naman. Very rare, nagkaka-pneumonia, encephalitis. Pero very rare naman yon. So, gaya na itsura niya. So, paano nahahawa? Okay? So, pag merong mga butlig-butlig, yung nakita mong kasama mo, na marami siyang butlig dito sa kamay, ay close contact. So, nakadikit ka doon sa fluid. Pwede namang pamilya, kapamilya mo, anak mo, kung lagi mo inalagaan. So, pag lagi ka nakadikit. So, sa sore, sa scab, pwede. At pwede rin siya sa paghinga. Napapasa rin, respiratory droplet. Kaya kailangan din magmamask. Although, hindi ito katulad ng mga trangkaso, COVID na talagang kahit malayo ka, nakamask ka, tatamaan ka. Ito, medyo kailangan close contact. Sabi nga cuddling, kissing, or sex. Isa ding pag-iingatan, pati yung mga, syempre may sore yan pati yung mga linen. Mga ginamit niya. Kobrekama, di ba? Mga lamesa, kailangan huhugasan. Tulad ng pangalan, monkeypox, galing sa hayop, ganito ng umpisa. So, kailangan pag magluluto ng mga karne, fully cooked din. Usually, monkeys and rodents Pero sa tingin ko sa atin, more sa tao na nahahawa. Okay, so 70% nandito sa bibig, sa mga kamay, 30% na sa private part, 20% meron sa mata. Nadadiagnose, I think clinically lang to Although doon sa DOH, may mga blood test sila. Pero hindi naman lahat mapapa-blood test natin. So, pag duda mong meron kang contact sa isang tao na possible may monkeypox, tapos malaki kulani, possible na yon. Ano ang gamutan? Walang magic na gamutan. Gagaling naman kahit walang gamutan. Okay? Gagaling kahit walang gamutan. Self-limiting. Parang trangkaso, sipon, gumagaling ng walang gamutan. So, supportive treatment, 2 to 4 weeks lang siya. So, baka 2 weeks, pinakamatagal 1 month, gagalingan na. So, kung ano yung mga sugat, kailangan tinatapalan. Di ba? Pwede mo lagyan ng gauze. Yung iba nilalagyan ng oatmeal, yung mga
palagay ko yung mga calamine, pwede rin, Doc Lisa. Para sa mga sugat-sugat. Prevent dehydration, inom ng maraming tubig, nilalagnat. Mag-antibiotics lang kung nagnana. Pero kung hindi naman nagnana yung mga sugat, hindi naman kailangan. Merong mga antiviral na gamot pero hindi pa available sa atin at mukhang hindi naman kailangan. So, hindi naman natin kailangan habulin to. Tingin ko, konti lang naman yung mga cases, hindi pa naman kailangan talagang pag-initan to. Sa bakuna, wala po. May bakuna pero walang magiging maramihan bakuna, babakunahan lahat. Wala pong ganun to. Possible lang magpapabakuna yung may contact. Kung feeling mo nakipag-contact ka sa isang tao na may monkeypox within the last 2 weeks, takot ka mahawa, pwede ka. I'm not sure kung available na sa atin. Pero otherwise, sa ordinary tao, hindi nyo kailangan. So, paano makaiwas? Infected animals, pati mga daga, sa mga beddings, materials, kailangan malinis, pagkain dapat itong luto, hugas kamay lagi, lalo na kung merong tao ka sa pamilya na may ganito. Mahalata mo naman agad, kitang-kita naman yung mga rashes eh. Actually, kahit chickenpox nakakahawa din. Pero mas ano lang to, iba lang transmission. Practice safe sex, use condom, tapos lagi nakamas. Supportive treatment, pain reliever, para sa lagnat, paracetamol, oatmeal bath kung nangangati, takpan yung mga sugat ng gauze o bandage, inom ng maraming tubig, ganun lang po. Sino pupunta? Siyempre, magpapacheck kayo sa doktor, di ba? Para malaman. Pero yung pupunta sa emergency room, yung hirap huminga, kung pulmonya ba, o confusion, kung encephalitis, stiff neck. Pero ito, halata naman na serious eh. Konti lang po, maliit lang ang chance nito. So, hindi rin siya talaga ganun ka-deadly. Yung tulad na sinabi ko, yung matanda lang at mahina katawan. Ano yung kamukha niya? Kamukha ng monkeypox, di ba? So, yung mga chickenpox, kamukha. Bulutong. Bulutong. German measles, actually, hindi naman nagbubutlig eh. Oh, pero German measles, parang pimples lang siya. Tigdas. Ang tigdas, usually tigdas sa bata, chickenpox sa bata. Ito mas matanda, like yung case sa Pilipinas, 33-year-old. Okay, so iba yung chickenpox, iba yung measles. Basically, yung kulani ang magsasabi na monkeypox to, tsaka may contact. Meron ding ibang tao, yung neurofibromatosis, yung sa elephant man. Minsan nagkakamali yung iba, maraming bilog-bilog, kala nila blister, pero hindi po. Ito parang pinanganak na may ganun eh. Hindi po nakakahawa, hindi delikado. Okay? So yun lang po. Wala naman dapat katakutan. Ingat lang tayo. Gano'ng karaming cases sa ibang bansa. Nung 2022, pinakamarami, parang 100 cases sa ibang bansa. So, hindi naman siya. Pero at least aware tayo sa ganitong sakit. At tingnan nyo nga, kung meron mga ganitong rashes, magpapatingin na agad sa doktor. Salamat po.